po mga kalas, magandang umaga po. At sa mga kaibigan po ni Kuya, sila po ay may pa-order na sibuyas. Ayan, at doon po sila nakapisto. Maigi naman po at napupistuhan po aring ating kubo. Ay ngayon po mga kalas, meron po tayo ditong gamit na mga patapon. Ayan, ari po ay hawla po ba ng ibon? Oh. Ay ngayon po, gagawin kong isang kapakay-pakinabang po din sa bukid. Maigi sa ari po ay bapatapon na lang ano. Ayan, ari po yung kulungan po ng ibon. Saka ari po ay yung likod po ba ng rep. Ayan, kung ano bang tawag dito. Ito yata ay dinadaanan ng preyon. Ay, ito naman po yung pinaglagyan po ng stereo. Ayan, ito po yan talaga mapapakinabangan po natin. Ay ngayon mga kalayas, ako po yung maglalagay po ba din ng DIY na oven na gawa po sa putik. Ayan, dito ko na lang po yan ipupisto mga kalayas. Oh. Ari kumbaga po ay parang ano na rin, parang experiment na rin po. Gawa ng ako po ay may mga nakikita rin sa YouTube, gumagawa po sila ng mga oven para pwede tayong gumawa ng pandesal, pwede tayong gumawa ng pizza, yung mga pansarili lang po ba. Kasi pwede rin naman po ay kung magkakaari nga po yung aking naiisip. Ari naman po, dito po ipapasok yung kahoy kapag magagatong po, ilalagay ko lang po dito sa side. Oh. Ayan, so ngayon, ari pong birding ari ay kakalasin ko muna. At papaano kompleto po din yung mga gamit, mga pangkalas po ba ng ganari. Tanggalin ko lang po aring mga sira-sira din sa ilalim para hindi makatusok. Ito pong hawlan na ito ang magsisilbing patibay po natin, pinakang pundasyon po. Kasi tayo po ay bibili pa ng bakal. Ay maganda naman po ari at siya ay ang style po ay paarko. Pakalat-kalat din lang po ay. Gawin natin kapakay-pakinabang. Ayan, okay na po mga kalayas. Ang gagawin ko po, ilalagay ko po aring salandra din sa loob. Pang salo po ng putik na ilalagay natin. Nabili po ako ay ari lang po. Itong screen na ito. Yung medyo makapal na po yung aking binili. Gawa ng kapag po yung manipis ay mabilis pong masira. Kasya mga kalayas. Nilagyan ko po ng alambre kawad. Para madali po siyang lagyan ng putik. Para kumapit po dito. Ari naman po likod. Nilagyan ko na rin po ng mga scrap lang po na nakuha po din para dumikit po din. Gawa ng kapag hindi po nilagyan ng ganito ay malalaki po yung kanyang pagitan. Hindi po didikit ang putik. Dito po kapag medyo malimit po yung bakal na ganari, didikit po yung putik. Ay ngayon po, ang gagawin ko po ay ari mga kalayas, dito po kasi nakaharap ay. Ayan pa ganun, dito po ang pasok ng ating ibibig. Dito po. Tapos mayroon po siyang lagayan ng gatong po dito, yung nabubuksan. Dito po natin lalagyan ng gatong. Sasara na lang po kapag mayroon ng apoy. Maganda naman po at stainless. Tamang DIY lang muna tayo sa mga ganito mga kalayas. Sa palagay ko naman po ay magkakaigi.
Okay na po aring ating pampatibay. Oh. Hindi pa lang po masyadong pansin gawa ng wala pang lupa. Yan, lampasan po yan. Dito po ang gatong. Di makukulong na po yung init dito. Tapos ari po ilalagyan ko ng pasingawan po din. Yun po mga kalayas, after 9 days tayo po ay magpapatuloy na uli sa panggagawa po na rin ating project oven. Tatahiin ko po muna rin aking chinilas. Ari po ba ay kakabili ko laang ay napunit na kaagad. Para po siyang gapok na. Matagal na po yata ba ring stock. Sayang naman ay kabibili ko laang po. Ang bili ko din ay 160 pesos din. Ay sayang. Tatahiin ko na lang po muna. Tsatsagain ko na muna ari. Maiging pang din sa bukid. Ika nga ay tayo dapat ay maari manhaning. At ang pira naman ay hindi po natin napupulot ano. Ay speaking of pagtatahi po ng mga ganaring gamit, ay nakwento po sa akin ni nanay. Yung daw aking didihan, yung buti. Nginat-ngat daw po ba ng pusa yung pinakang nipol. Ay di naikwento sa akin ni nanay, ang ginawa daw po ni nanay, tinahi. Ay imagine yung aking dinididihan mga kalayas ay tinahi. Ay kainaman. Ay sabi ko yung nanay, maigit ako hindi na nabibilaukan o nachuchok o kaya ay nalulunod dun sa gatas gawa ng siyempre yun ay maraming butas at gawa ng tahilaang po. Kaya tayo ay nagmana na rin po kay nanay at kay tatay sa pagiging maari munhanin. Okay na mga kalayas oh. Matibay po aring ating ipinantahing sinulid. Ari po ba yung ginagamit sa sapatos? Pinantatahi po talaga ito ng sapatos. Tawag po dito pamo. Start na po tayo sa panggagawa po ng flooring nitong lalagyan natin ng oven. Lalagyan ko lang po siya ng slab para medyo tumaas. Kaya pag ganito pwede na rin. Wait na lang po tayo sa resulta na rin ating bagong project na ari. Ayan, parang kamukha lang din po nitong mga ginagawa po natin dito na dating parang walang wala lang, tapos pag natapos naman ay okay din naman pala yung plano natin. Hindi ko na po kasi ito na ituloy nung nakaraan at biglaan po ang biyahe ko. Ay ngayon, bakante na ulit tayo. Para medyo mataas-taas po siya. Ano kaya? Sukat na kaya to dito. Yan. Ito pwede na to. Yan, itong putik lang ilalagay natin mga kalayas. Para malinis din na rin pailog.
ari naman po ay trial and error lang po. Pag nagkaiga ay lalong mas maganda po. Ayan, pagkainit-init po ay ako'y sumilong po muna. Naay po si Tiyo, ang kapatid po ng Itay. Iya, ayos nga ang mamahinga din ni Tiyo. Ay, maganda at malinaw. Sa taas, ayaw mo. Si Tiyo po ay nagtatabas po dito sa palayan. Gawa ng magpapalayan na po ulit, magtutubigan na uli. Ilang araw ka Tiyo diyan? 4 na tao. Gusto mong kape? Meron ako diyan. Anong kamaluto mo kanina? Ayaw ka. Ano? Ginawa nga. Ari ay pag hindi ko naman pwede tanggalin ari din eh, at patubig din eh. Oo, ako nagawa po din yan. Ah, ikaw po ba may gawa na rin? Atong tayo lubi ako nagawa. Ang maganda Tiyo, at ang hangin ay pag yung na hangin, nalusot ka sa ilalim sa kawayan. Oo, kaya maginawa. Nayo, tayo laang. Okay. Nalibang na ako din pag gagamas mga kalayas oh. Pero kinuha ko rin lupa. Itatambak po natin dun sa ginawa nating pinakang base. Walay ko po yung damo. Kinukuha ko po yung lupa oh. Tataasan ko pa po. Ayun, after 4 days mga kalayas, tutuloy ko na po ulit yung panggagawa po nitong ating oven. Bali, change plan tayo mga kalayas. Ang gagawin ko na lang po dito, di po ba, instead na putik po yung ilalagay po natin dito sa paikot na ito, nag-offer naman po sa akin yung kapatid ko. May semento pa daw siyang natira at saka buhangin. Gawa ng siya po ay nagpagawa po ba ng grahe. Meron pa pong 2 supot ng buhangin na natira. Ito po ay ig-ig na. So ngayon, itong semento naman po, medyo tumigas na. Dudurugin ko na lang po muna ari. Yan, sayang din nga naman ari ay oh. Pero pwede pa naman po. Kaya lang ay dudurugin po natin. Tatagain ko na muna ari. Kaysa bibili pa. Oh. Yan, tayo po ay hindi eksperto ng mga kalayas. Tansya-tansya lang po ari. Para mas maigi pang kamayin. Gawa ng para po halong-halo yung semento at saka buhangin. Gawa ng sige po ay rin ating pwesto din eh. Lagyan na natin ng tubig.
i-mix na lang. Nabutas agad. Kamayin na kaya. Mahirap pong gamitin na rin pala ay gawa ng siya po ay natukod. Kaya rin naman po ang paglalagay ko po dito, kakamayin ko lang din. Ayan, kamay-kamay lang po ari oh. Pahalang ah. Kung anong kalalabasan na rin project na ari oh. Basta't ari obeng. Yeah. Andito na muna ako. Itong ibabaw na ito, utay-utay ko lang po. Hindi po agad natin ito matatapos. Gawa ng utay-utay lang po ang paglalagay nito. Talagang dahan-dahan lang po. Dudubli-dublihan na lang, patitigasin na lang muna siguro. Lalagyan po natin ng labasan ng usok. Ari lang pala ang technique dito, parang gaganyanin muna. Parang kagaya lang din ng nagpapalitada para dumigpit yung semento. Wala ang technique dyan. Kaya pala yung nagpapalitada o yan, parang pinapaikot-ikot muna dun sa palita. Parang ginaganon-ganon muna para pala siya dumikit. Ito na mga kales, oh. First coat pa lang po ito. Bukas po ay lalagyan ko pa po yan para medyo makapal-kapal po. Ito na po yung kanyang rough na design. Dito po ang lagayan ng uling. Tapos dito naman po ang lagayan ng ating mga lulutuin. Dito po ang pasok. Pero ito po, ang gagawin ko na lang po dito siguro stainless, para gawa ng pagsemento ay hindi po pwede. Ayan po, may mga ilang butas pa po, kaya dudublihan po natin bukas. Gawa ng pagpupinurasan natin ay baka mahulog. Ito po na mahirap po, ayan, kagaya po nito, nahuhulog po siya. Yun, to be continue na po ulit, ari. Ito na po mga kalayas, oh. Ari po ay pinalitan ko na ng bakal, pero hindi pa po siya nakasemento. Tinanggal ko na po yung lata. Ano, ganda. Ayan niya po. Ito, pakakapalin ko pa po aring loob. Tapos aring labas, dadagdagan ko pa.
Medyo binasa ko lang po rin ng konti para dumikit po yung ating ilalagay din. Dudublihan lang po natin. Medyo maganda-ganda na ngayon lagyan ng shape mga kalayas, gawa ng matigas na po ay oh. Hindi kagaya kahapon na talagang nangangabog. Okay na po mga kalayas. Aring pinto na lang po ang lalagyan ko ng harang. Pero ang ilalagay ko po dito stainless or yero. Yan, kasi kung semento po yung ilalagay natin baka po hindi kayanin kasi mabigat. Ito yung ating lagayan ng gatong or uling. Stainless pa yan mga kalayas. Baka napulot lang natin sa grahe. Ito po yung likod niya. Tapos yan paikot. Ito po yung kanyang pasingawan. Dito lalabas yung usok. Lalagyan ko na lang po ito sa ibabaw ng parang nakabubong na ganun. Parang cone siya. Para hindi po pumasok yung tubig pag umulan. Ayun, so yun na mga kalayas. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na episode. Siguro yung pagluluto na po natin dito. Pinag-iisipan ko pa kung anong magandang kauna-unahang lutuin natin po dito. Ano mga kalayas. Ayun, so yun, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroon, God bless us all. Yan, sa tinagal-tagal, natapos din ano, nakailang lapit po tayo dito. Peace out. Bye. Thumbnail. Thumbnail. Thumbnail.